Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong pasimulang pailanglangan ang Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo, ng bunga ng ating mga labi na sumasamba, pumupuri at lumuluwalhati sa kanyang banal na pangalan. Una po nating awitin ang bilang 170 sa atin pong mga imnaryo. Sa iyo'y pinag
Spirit ay sumasamba sa pangalan mo, aming Ama. Ngayon po'y tinatawagan ka ng aming puso at kaluluwa. Atin pong patuloy na purihin, sambahin, luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 163, ang atin pong sunod na aawitin. Mapalad silang sakdalang lakad sa kautos ay gumaganap kay Kristo Jesus na palilingap sa lita'y laging tinutupad sa litan na sa buhay. Ilaw sa landas, ilaw sa landas, sa kautusan ay lumakad. Iniibig ko ang kautusan, ala-ala sa buong araw, pinarunong sa mga kaaway, inilayo sa asaman, sa litan na sa buhay, ilaw, landas, sa ikaw ay lumasan, ay lumakad. O ibig ko ang kautusan, siya'y umalala sa buong araw. Pinong ako sa aking mga kaaway, ay inilayo sa lahat ng kasamaan. Salita ng Diyos, liwanag sa buhay. Ilaw, ilaw sa landas, sa utusan, ikaw ay lumasan, ay lumakad. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan ka po nila hanggang kanilang kamatayan,
Ikaw po ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob. Ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, kinaawaan, kinahabagan mo din po ang aming minamahal na ama at ina. Tinawag mo po sila sa bunto ng karamihan. Inilagay mo po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sila man po'y naglingkod sa iyo ng buong buhay, buong isip, buong lakas, hanggang kanilang mga kamatayan. Panginoon, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusulyapan mo po muli kami lahat. Mula po dito sa iyong bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa bawat tirahan ng lahat ng aming mga mahal sa buhay, higit na nga po sa lahat ng aming mga kaibigan na araw-araw po pinalalago mo sa bilang, at ang lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan, na ikaw po lamang ang nakakakilala sa kanilang lahat. Ama, lalo na nga po sa bawat tirahan ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, kung papaanong pinagpalat iningatan mo po kami sa maraming araw na nagdaan dito po sa Los Angeles, California. Gayon din po ang walang sawa. Sinasampalatayanan po namin patuloy mo pong ipinararanas sa kanila mang lahat sa bawat sandaling dumaraan sa magulo at mandarayang sanglibutan. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong mga kagilagilalas na kaliwanagan. Amang banal kung kami po, nagkakasala pa rin hanggang sa mga huling araw na ito. Huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami turuan at pakainin ng iyong mga banal na salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Ituring mo na lamang pong kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga hamak na mga nilalang sa Huwebes po ng gabing ito, alang-alang po sa aming gagawing mga pakikinig, mga pagsamba sa iyong banal na harapan. Patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang kasalanan. Ama, salamat po. Patuloy mo pong dinaragdagan ang kagalingan at kalakasan ng iyong mga alipin. Pangunahin na nga po ang iyong walang kabuluhang lingkod. Patuloy mo ring iniingatan ang aking kabiyak, si kapatid na Rosita, ang aking mga katulong sa paglingkod sa iyo, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Expectacion Valencia, at ang marami pa po sa aming mga kapatiran sa iba't ibang dako ng sanglibutan, pati na ng aming mga kaibigang nakikipag-aral at mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, na ang kani-kanila pong pangalay hindi na po nasasambitlan ng iyong hamak na lingkod. Idinadalangin po namin, ipinakikiusap sa iyo, na Hari po nawa patuloy mong kaming lahat ingatan, pagpalain at payabungin patdagdagan ang aming pananampalataya, makapamuhay kaming naaayon sa iyong mga banal na kalooban, kung papaano sa langit ito ang aming maisakatuparan, sa ikalawang pagparito mo po'y maging karapat dapat kaming makapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, gamitin mo pong muli sana ang bibig at labi ng iyong hamak na alipin. Huwag mo sanang tignan ang kanyang kapintasan, ang kanyang kaliitan at ang kanyang kamangmangan. Manapay dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, maawat mahabag ka sa amin.
na sa Huwebes ng gabing ito'y minsan mo pa sanang ilagay sa bibig at labi ng iyong hamak na alipin ang mga araling ibig mong maiparinig sa amin. At kung ito po ay aming mapakinggan, bigyan mo nawa ng bisat kapangyarihan, maging isang tulad sa isang matalim na kasangkapan, tulad sa isang tabak na may 2 talim, na ito po ang ipangpapawi namin sa lahat ng mga tukso na naglipana sa aming mga kapaligiran at sa lahat ng suligid ng kadiliman, magamit naming pananggalang sa ikalulubos po, ikasasakdal ng aming paglakad sa lakarin ng buhay sa iyong banal na kaitaasan. Ama naming Diyos, dumadalangin po kami sa iyo na sa Huwebes po ng gabing ito, dadalawin mo po ang lahat ng saabi, pinasakitan mo po ng mabibigat na karamdaman at ang mga pinagkakalooban mo ng suliranin sa pang-araw-araw na pamumuhay, bibigyan mo rin po ng kalutasan at sa aming lahat ay patuloy na mabuksan ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. Panginoong Yesus, ang lahat po ng ito, idinadalangin po namin, ipinapakiusap namin, na minsan pa iyong ibabasbas at ibebendisyon sa aming lahat. Sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig, mga kasama po namin na nakikipagkaisa sa Espiritu upang tayo pong lahat ay makarinig ng mga salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Ihanda na po natin ang ating mga sarili. Una na nga po, charity begins at home. Tawagin na po natin ang ating mga kabiyak ng puso, ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay. At kung meron tayong panauhin, ay ipag-anyaya natin ang Panginoong Hesukristo. Na sila po, bago umuwi, ay makinig muna at sila man ay makalasap ng mga mabubuting balita na ibig ng Diyos na ito po ay mapakinggan ng lahat. Buksan na po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Marcos. Una po nating babasahin sa Bibliang King James Version, sa English po na pinanggalingan ng ating Tagalog, sapagkat marami po sa mga talata ng banal na kasulatan, merong pagkakaiba pagdating sa Tagalog o sa iba't ibang wika. Mark chapter 9 and the verse is 49. For everyone shall be salted with fire, every sacrifice shall be salted with salt. Sa Tagalog po ay malaki ang pagkakaiba, sapagkat yung ikalawang bahagi ay wala po sa Tagalog. Pabayaan po ninyo na basahin ko, Marcos 9:49. Ito po ang Bibliang Tagalog 1905. Sapagkat bawat isa ay aasnan sa pamamagitan ng apoy. Yun lamang po. Sa English, for everyone shall be salted with fire. Yun lang po ang nasa Tagalog. Ang ikalawang bahagi na wala sa Tagalog, and every sacrifice shall be salted with salt. Sa makatwid, merong karugtong na hain, sacrifice, hain, shall be salted with salt. Kaya kung ito po ay ating itutuwid, sa Tagalog po, 9:49 ng Marcos, sapagkat bawat isa ay aasnan sa pamamagitan ng apoy, at bawat hain ay aasnan ng asin. Dito po, napakaliwanag. Kaya nga po, bakit nga po baga,
kailangang pagtiisan natin at walang sawa pag-aralan ang mga nilalaman ng mga talata ng Biblia o ng banal na kasulatan. Ano po baga ang siyang pinagbabatayan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? At amin pong sinusuri ang bawat talata. Sa Isaias po 34:16, ang wika ni Propeta Isaias, salita ng Diyos. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, Biblia, at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, hindi na nga raw po magkukulang, hindi mangangailangan. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Hindi na natin kailangan yung iba pang aklat. Ito lang Biblia ay sukat na. Bakit? Sapagkat iniutos ng aking bibig, utos pala ng bibig ng Diyos, at pinisan sila, pinagsama-sama sila ng kanyang espiritu. Sa makatwid, bagaman sa pagkakasalin sa Tagalog, kumisan merong taliwas, kumisan merong kulang, kung kukuhanin natin sa pinanggalingan sa English, sa King James Version, nakukuha natin ang kabuuan. Kaya nga po ito ang dahilan kung bakit ito po ay matyaga po namin sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na binabasa, sinusuri at pinag-aaralan sa patnubay ng Espiritu Santo o ng Diyos. At maging ang Panginoong Jesucristo ay nagsasabi na napakahalaga ng Biblia. Lalo na nga po itong matandang tipan sapagkat ng kanyang kapanahunan, wala pa yung bagong tipan, hindi pa naisusulat. Humigit kumulang ang Panginoong Jesucristo anyo 30 nang tawagin na niya ang kanyang 12 mga apostol, ay nagsabi sa kanila sa aklat ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Ang Biblia po talagang kailangan sasaliksikin, babasahin, pag-aaralan. Bakit? Sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon, yung mga yaon na tinutukoy, yung po ang aklat una ni Propeta Moses, una ang 2 tapyas na bato, at ang 5 mga aklat na isinulat ni Moses at ng mga aklat ng mga naghali-haliling mga propeta mula kay Joshua hanggang kay Propeta Malakias. Matandang tipan ang tinutukoy dito sa 5:39 ng San Juan. Iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan? At ano ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan? At ang mga ito, ang matandang tipan, siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Sa makatwid, ang Panginoong Jesucristo rin ang pinakasusi ng buhay na walang hanggan. Kailangang basahin, pag-aralan ang matandang tipan. Yung matandang tipan, ito po ang magpapakilala kung sino ang Panginoong Jesucristo. At nalaman nga po natin sa Deuteronomio, maraming ulit na nating napakinggan, 18, 18 at 15, tunay na si Moses ay pinagsabihan ng Diyos, sabihin mo sa bansa ng Israel na ako'y magtatayo ng isang propeta na katulad mo, Moses. At pagdating niya ng propetang iyon, sa kanya na sila makikinig. At mangyayari ng sino man na hindi makikinig sa propetang iyon ay babatuhin o pupuksain, papatayin. At kung sino yung propetang iyon, pinatunayan nga po nang magkaroon na ng bagong tipan, si Apostol Pedro nagpapatunay sa aklat ng mga gawa, sa Kapitulo 3 at versikulo 20 at 22, upang sa inyo ay italaga ang Kristo na sinalita ni Moses. Tunay na sinasabi ni Moses
na ang Diyos ay tatayo ng isang propeta na gaya ko sa gitna ninyo. At pagdating niya sa kanya na kayo makikinig. At upang italaga sa inyo ang ating Panginoong Jesucristo sa makatwid. Yun nga pong Panginoong Jesucristo, yun ang ipinakikilala ng matandang tipan, na kung makilala na natin ang Kristo, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga nang makilala natin ang Kristo, na nasampalataya na natin siya ang Diyos na nagkatawang tao at nang tayo magpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay nakakatiyak na tayo na kung hindi tayo liliko ng landas, mananatili tayong nabubuhay sa Ebanghelyo ng Panginoon, iyan ang sinasabi ng Panginoon, inaakala ninyo na sa mga yaon meron kayong buhay na walang hanggan. Kaya nga, napakahalaga. Ang pinakasusi ng ating mga kaluluwa para makarating sa buhay na walang hanggan, wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan nga po ng mga banal na kasulatan. Kaya nga, paano pinatutunayan pa man din ng mga apostol na talagang ang pag-aaral ng Biblia ay kailangang ganapin ng bawat isa na ibig makarating sa langit. Buksan natin ang 2 Pedro 3:16. At ano ba ang dapat nating asahan? Kaya kailangan dapat tayong laging nag-aaral ng Biblia. 3:16 ang wika ni Apostol Pedro tungkol sa Biblia. Una na nga, kasama na rin yan ang mga sinulat ng mga apostol, lalo na nga po ang mga sulat ni Apostol Pablo. Gayon din naman, 3:16, sa lahat ng kanyang mga sulat, tinutukoy po rito ni Pedro si Apostol Pablo. Maraming nga pong aklat na isinulat si Pablo ng mga, tandaan ninyo, si Pablo ang ilaw sa kahintilan at lahat ng napakinggan niya sa Panginoong Jesucristo at lahat ng kanyang nasaksihan, ginawa niya ng aklat at yun ang ibinabalita niya sa mga iglesia ng Diyos na naitayo ng Diyos sa pagkasangkapan sa Kanya sa iba't ibang bayan ng kanilang kapanahunan. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na doon ay sinasalita ang mga bagay na ito, na doon may ilang bagay na mahirap unawain. Ayan po, kailangan po talaga mag-aral tayo. Bakit? Maraming bagay na mahirap unawain. Si Pablo na nga, na isinasaysay na lang yung kanyang mga nakita, yung kanyang mga nangarinig. Gayon din po si Apostol Juan. Kung bubuksan ninyo ang aklat ni Apostol Juan, unang aklat, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3, yung aming nakita, yung aming narinig, yung aming nakasama, yung aming nahipo, ito ang ibinabalita namin sa inyo. Bagaman ibinabalita na nga, meron pa rin hindi nakakaunawa, hindi pa rin nakakaintindi na ang ating Panginoong Jesucristo, siya nga ang Diyos na nagkatawan tao lamang. Kaya nga do'y sinasalita, at tinutukoy dito ang Biblia. Ang mga bagay na ito na do'y may ilang bagay na mahirap unawain, kaya dapat nating pag-aralan. At dahil nga mahirap unawain, isinisinsay. Ayan. Dahil hindi nga maintindihan ng maraming gumagamit ng Biblia ang kanilang binabasa, isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, ayaw magsaliksik Nagaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din naman nila. Kaya nga po, isang magandang halimbawa na lamang, simpleng-simple. Sa huling araw na ito, talagang ipinakikilala ni Apostol Pablo, malimit din yung mapakinggan sa amin ang unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 5, sa huling araw, talagang ang panahon magiging mapanganib sapagkat marami ang magsisihiwalay sa katotohanan o sa tunay na aral na nakasulat sa Biblia at ang mga tao babaling sa mga utos-aral ng mga tao at mga doktrina ng mga demonyo.
At doon nga po, sa unang Timoteo 4:1 hanggang 5, ang unang ikakikilala sa mga utos-aral ng mga demonyo, doktrina ng mga demonyo, yung mga relihiyon na ipinagbabawal ang pag-aasawa ng kanilang mga mangangaral. At ang marami naman, ipinagbabawal ang pagkain ng baboy o ng karne ng mga hayop. Na ito nilalang ng Diyos. Walang bagay na marumi na nilalang ng Diyos at ito'y para ikabuhay natin. At kung ito'y ating ipinagpapasalamat, kung inaakala bang ng marami na ang mga hayop ay barurumi, binabanal sa pananalangin na may pagpapasalamat bago natin kainin. Kaya nga, hindi naintindihan ng marami. Hindi naunawaan. Dahil hindi sila nagsaliksik, hindi sila nagtiyaga, yan ang nangyari. Yung kanilang sarili, ang kanilang itinuturo, isinisinsay ang katotohanan, ang wika ni Apostol Pedro, ayon po sa ating mga pag-aaral, sa ikapapahamak din nila. Hindi sila makakarating sa buhay na walang hanggan. Ngayon, sa atin pong pagbabasa, tayo po, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa ating pakikinig at sa ating mga pag-aaral ng mga talata sa mga banal na kasulatan, sino po baga lamang ang dapat nating hihingan ng tulong sa mga bagay na mahirap unawain? Sinong dapat nating konsultahin? Alam natin, maraming nagmamarunong dyan, na nagsasabing sila Doctor of Divinity, Theosophy and Letter, diksyonaryo ng Biblia, sila'y mataas ang kanilang mga pinag-aralan, mga titulado, nag-aral sa Harvard, sa Oxford. Yan nakikita nating mga protestante at mga katolikong nangangaral sa YouTube, sa telebisyon, na kung ano-anong mga titulo ang ipinakikilala muna na tinanggap nila sa kanilang mga pag-aaral bago sila magsalita. Pagkatapos naman, pag nagsasalita na sa entablado o sa pulpito, isang sitas lang ang babasahin, tapos puro kwento na. Pero sa atin, sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sino po ang ating guro? Sino po ang ating tagapagturo na siyang hinihingan natin ng karunungan kung tayo'y nangangailangan ng kaalaman sa katanungan na hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan kapag binabasa natin ang Biblia? Pabayaan ninyo si Apostol Santiago ang magpaliwanag. 1:5. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumba, at ito ay ibibigay sa Kanya. Napakaganda po, napakaliwanag po. Wala po tayong kinukonsulta na mga matatalinong tao. Hindi po tayo magtatanong sa mga papa sa Roma, hindi tayo magtatanong sa mga diksyonaryo ng Biblia, hindi tayo magtatanong sa kung sino-sinong sugo daw ng anghel, hindi tayo, sugong anghel daw na galing sa Diyos, si Kristo'y tao, hindi tayo hihingi ng karunungan sa kanino mang mga tao, anuman ang kanilang matataas na katungkulan at tinamo sa kanilang mga paaralan, sapagkat dito'y ipinakikilala. Ayon kay Apostol Santiago, wala tayong ibang dapat hingan ng karunungan kung hindi ang Diyos. At siya'y nagbibigay ng sagana sa nangangailangan, hindi nanunumbat. At ito'y ibibigay sa Kanya. Bakit po baga? Ayaw ng Diyos na hihingi pa tayo ng kaalaman o karunungan sa kanino mang mga tao o mga leader ng mga relihiyon? Bakit hindi na tayo kailangang magbasa pa ng mga aklat na isinulat ng mga tao? Kinatha ng mga tao. Ayon kay Apostol Pablo na isinulat niya kay Tito, Kapitulo 1, versikulo 14, na sila'y pagbilinan mo na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo, at
sa mga utos-aral ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan. Ayan. Kaya ayaw ng Panginoon Diyos na hihingi pa tayo sa iba. Nariyan ang Diyos. Ang Diyos buhay. At yung mga binabasa natin na aklat ng mga Doctor of Divinity, Theosophil Letter, kathanang mga Hudyo, utos ng mga tao, salit-saling sabi ng mga tao, mali, sinsay sa katotohanan. Bakit? Sa Panginoong Jesucristo, kinakailangan lamang tayo humingi ng karunungan. Ayon sa Panginoong Jesucristo sa Juan 14:1, ang wika ng Panginoong Jesucristo, huwag magugulumihanan ang inyong mga puso. Kung kayo'y natataranta, kung hindi ninyo maintindihan ang binabasa ninyo, kung tila hindi nyo maintindihan ang malalalim na hiwaga ng Diyos sa Biblia, huwag kayong magugulumihanan. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Ayan. Magsisampalataya kayo sa akin. Bakit? 10:30 ng San Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Ang Panginoong Jesucristo. Siya mismo ang Diyos. Alam nga po natin kung paano ang Diyos ay nagkatawan tao. Uno-uno ng San Juan, nang pasimula siya ang berbo ay suma sa Diyos, ang berbo ay Diyos. Yung berbo, ang ibig sabihin, yung salita na siyang Diyos, lumalang ng lahat ng mga bagay. At kung wala siya, walang bagay na ginawa, na nagawa. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ang ilaw ng sanglibutan. San Juan 1:4-5. Kaya nga, para makilala siya, na siya ang walang anyo, walang larawan, ngunit siya ang salita, ang berbo. Ayon po sa Apostol Juan, sa kanyang 1:14, nagkatawan tao ang berbo, nagkatawan tao ang Diyos. Nakita namin ng magkatawan tao, nakita namin na tulad sa bugtong ng Ama. Kaya nga tinatawag yung nagkatawan tao na Kristo Jesus na anak ng Diyos. Sapagkat nakita ng mga apostol yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nakikita, nakita nila, nahipo nila, nakasama nila, napakinggan nila. Unang Juan, Kapitulo 1:1-3, basahin po ninyo. Yun ang ipinakikilala namin sa inyo ayon sa mga apostol. Yung Panginoong Jesucristo na nagkatawan tao. Ngayon, ano ang tinitiyak sa atin? Ayon po sa mga talata pamande ng mga banal na kasulatan, kapag ating hininga ng karunungan ang Panginoon Diyos at hindi tayo magdududa. Marcos 11:24. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, eto po, ang Panginoong Hesukristo nagsasabi, anong tinitiyak? Tiyak na tatanggapin natin kapag kay Kristo o sa Diyos na nagkatawan tao, hihingi tayo ng karunungan. 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, magsisampalataya kayo na na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Ayan po. Kaya pag tayo dumalangin, at dito hindi lang karunungan. Nagugutom ka, humingi ka ng pagkain sa Kanya. Bibigyan tayo ng Panginoon, huwag kang mag-alinlangan. Nawalan ka ng hanap buhay, ipanalangin mo. Buksan sa atin muli ng Diyos ang magandang pintuan ng kapalaran. Magkakaroon tayo ng bagong hanap buhay. Meron tayong karamdaman. Siya ang Diyos na nagbibigay ng karamdaman sa tao. Siya ang bumubuhay. Siya ang pumapatay. Napakaliwanag ng sinabi, Marcos 11:24. Sinasabi ko sa inyo ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi. Magsisampalataya kayo. Yan. Kailangan pag nanalangin tayo,
Pag humingi tayo, mayroong pananampalataya na walang imposible sa Kanya, na siya ang magbibigay sa atin ng ating hinihiling. Kayo'y ay makakatiyak, isipin ninyo na tinanggap na ninyo at ito ang inyong kakamtin. Ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? 11:1 ng Ebreo. Ngayon nga, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan, panatag na siyang katunayan ng mga bagay na hinihintay, na hindi nakita ng mata. Yung pananampalataya, yun ang matatag na wika nga pagkakilala mo na yung tinatawagan mo, yung Diyos na Panginoong Jesucristo, na siya, tiyak na tiyak, pagkakalooban ka ng hinihiling, walang alinlangan, hindi nag-aalinlangan. Ang pananampalataya ay katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. O hindi ko nakita ang Diyos. Kailanman. Walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. San Juan, Kapitulo 1, versikulo 18. Pero pag ang Diyos gustong magpakita, magagawa niya, nagkatawan tao nga para makilala siya. Kaya nga sa Pilipos 2:10, iniluluhod ng lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig, sa pangalan ni Jesus ang lahat ng tuhod luluhod. At upang ang wika sa 2:11 ng Pilipos, para luwalhatiin ng lahat ang Ama. Sa pamamagitan ni Kristo, maluluwalhati, masasamba natin ang Diyos na walang laman at walang buto. San Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. At hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba na magsisamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. 4:23 ng San Juan. Kaya nga, mga kapatid, kung hihingi tayo ng karunungan, ibibigay sa atin ng Diyos. Kung hindi natin maintindihan kamukha ng sermon natin ngayon, itong paksa natin, kalahati ay kulang, pero niliwanag sa atin sa Bibliang English, ayon po sa ating mga pag-aaral, ang wika sa ating paksa, sapagkat bawat isa aasdan sa pamamagitan ng apoy. Yung nawawala po sa English o sa Tagalog, yung nasa English, and every sacrifice shall be salted with salt. At bawat hain ay aasnan ng asin. Kaya dito meron dapat tayong liwanagin. Ano ba yung tinatawag na apoy? At ano ba o sino ba ang tinutukoy dito na bawat isa? Ito ba yung lahat ba ng mga tao? Kasama ba rito mga Katoliko, mga Protestante, kung ano-anong iglesia? Pabayaan natin ang Diyos ang magpaliwanag sa ating mga pag-aaral, mga tagapakinig po namin at mga magulang. Ang unang-una po nating itatanong din naman ay pagkatapos na matiyak nating tatanggapin natin sa Panginoong Jesucristo ang anumang ating hinihiling, sa pamamagitan ng pananalangin, una na nga ang magkaroon tayo ng kaalaman at karunungan sa mga mahirap unawain na nakasulat sa Biblia. Ang tanong po natin ay ito. Sa Marcos 11:24, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin, saan ba natin gagampanan ang paghingi ng karunungan sa Diyos? Sa lahat ba ng bahay dalanginan? Sa lahat ba ng simbahan, kahit na Katoliko, Protestante? O doon sa tinatawag na bahay ni Buddha, ni Confucius, ni Zoroastro? Sapagkat napakarami pong bahay dalanginan. Nasa lahat ba ng templo, nasa lahat ba ng bahay dalanginan, ang Diyos na walang laman at walang buto? Nang nakalipas na mga Huwebes at Linggo, alam na alam po natin, ang Diyos hindi tumitira sa mga materyang mga templo na ginawa ng kamay ng tao. Napakaliwanag po. Ang aking upuan, ang langit, ang tuntungan ng aking paa ay lupa. Ano nga?
Anong anyo nga ng bahay ang gagawin ninyo para sa akin? Anong dako ang aking magiging pahingahan? Kahit saan po, naroon ang Panginoon Diyos Pero dito, meron bang ipinakikilala na isang dako kung saan tayo makakatiyak ng panalangin, natatanggapin ang ating panalangin at ibibigay ang ating kahilingan? Pabayaan ninyo ang propetang si Esdra ang magpaliwanag sa atin, 7:23. Anumang iniuutos ng Diyos ng langit, ito po, anumang iniuutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Meron po palang bahay ng Diyos ng langit. At lahat daw nang ipag-uutos, kabukha ng serbo natin. Manalangin daw tayo, hilingin nating bigyan tayo ng karunungan, walang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng panalangin, ang wika ni Santiago, ibibigay sa atin at hindi siya manunumbat. Bibigyan niya tayo ng katalinuhan, kasagutan, sa mga mahirap unawain na nilalaman ng Biblia. Saan daw po lamang tayo mananalangin? Ano mang iniuutos ng Diyos ng langit? Utos, humingi tayo sa Kanya ng karunungan sa pamamagitan ng pananalangin natin, gagawing lubos sa bahay ng Diyos. At ang wika pa rito sa ikalawang bahagi ng Esdra 7:23, sapagkat bakit magkakaroon ng puot ang Diyos laban sa kaharian ng hari at ng kanyang mga anak? Aba, pagka hindi pala tayo dumalangin sa Kanya, doon sa Kanyang bahay, na ipinag-uutos na doon tayo mananalangin, magagalit ang Diyos sa atin. Alam po naman natin kung bakit magagalitin ang Diyos pag hindi natin siya tinupad doon nga po sa 2 tapyas na bato, basahin po natin, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, Ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa pagkaalipin sa kamay ni Paraon sa Ehipto. Ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ang ikalawa, huwag kang gagawa ng anumang anyo o larawan ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Bakit? Akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, seloso ang Diyos. Kaya nga, sa pananalangin natin, hihingi tayo, may inuutos ang Diyos sa Kanyang bahay, pero ginawa mo sa bahay ng iba. Ginawa mo sa Iglesia Apostolika Katolika Romana, ginawa mo sa Episcopal Church, ginawa mo sa Metodista, ginawa mo sa Sabadista, ginawa mo sa kung ano-anong pangalan ng Iglesia. Mga kapatid, magagalit ang Diyos, magkakaroon ng puot. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Ang wika pa man din sa kanyang Kapitulo 20, versikulo 5 ng Exodus, dinadalaw ko ang katampalasanan ng mga magulang hanggang sa ika-3 at ika-4 na sali ng kani-kanilang mga lahi. Walang tigil ang sumpalan Diyos hanggang ika-4 na sali ng lahi pag hindi natin tinupad ang kanyang utos, sapagkat siya ay Diyos na mapanibughuin, mga tagapakinig. At nalalaman natin, ano ang magiging bahay ng Diyos? Hindi naman siya tumitira sa mga bahay na ginawa ng kamay ng tao. Ang upuan ko'y langit. Ang aking tuntungan ng paa ay lupa. Ano ba ang tinatawag na bahay ng Diyos? Ang wika ng mga apostol, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo ang bahay ng Diyos? Tayong mga tao. Tayo po ang bahay ng Diyos. Sa Hebreo 3:6, si Kristo ay gaya ng anak. Si Kristo, gaya ng anak, puno sa bahay niya. At ang bahay niya ay tayo kung ating sinusundang mainam. Ang ibig sabihin, kung sinusunod natin ang utos ng Panginoon Diyos o ng ating Panginoong Jesucristo, ginagawa tayong tahanan ng Diyos. Tumitira sa atin ang Diyos. Kaya nga ang wika ni Apostol Pablo nang sulatan niya si Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, Timoteo,
ay upang maalaman mo kung paano dapat. Saan? Sa mga tao. Ayan po. Yung mga tao na magiging bahay ng Diyos, para tumira ang Diyos sa kanila. Hindi tumitira ang Diyos sa mga materyang ginto, pila, kahoy, yero, bakal. Kung ano-anong ginawa ng mga tao. Parang kulungan na doon inilalagay nila yung estatwa ni Jesus. Nakapako pa sa krus. Hindi po tumitira ang Diyos doon. Unang Timoteo 3:15, Timoteo, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang mapag-alaman mo kung paanong dapat sa mga tao, yung bahay ng Diyos, or mga tao, mga membro, na ugaliin nila sa loob ng bahay ng Diyos. Ano ba yung bahay ng Diyos? Nakalipunan ng mga tao na siyang iglesia ng Diyos. Ano ba ang Diyos sa iglesia ng Diyos? Nabuhay! Ano ba naroon sa mga katipunan ng mga taong iyon? Na ito ang wika, ang haligi, ito ang suhay ng katotohanan. Ayan po. Sa iglesia ng Diyos, sa katawan ni Kristo, na siyang ipinakilala ni Pablo, Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan ng iglesia. Sa makatidbagay ng iglesia, pag sinabing iglesia, katawan ng Diyos. Yung mga taong yun ang katawan ng Diyos. At pag sinasabing katawan ng Diyos, ayon kay Pablo, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Buhay ang Diyos sa mga taong iyan. Ang Diyos na buhay nakatira sa atin, sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa. Kung sinusunod natin ang mga pag-uugali na iniibig nga ng Diyos na makita sa bawat isa sa atin, maging ng panahon ni Apostol Pablo, isinulat niya sa mga taga-Roma, paano lumalakad ang Diyos, paano ang tao tumitira sa katawan ng mga membro ng kanyang katawan, sa kaanib sa kanyang katawan. Romanos 8:1. Sa Bibliang Ingles, para mas maliwanag, there is therefore no more condemnation to those that are in Christ Jesus. Why? Who walketh not in the flesh, but walketh in the Spirit. Sa Tagalog, ngayon nga, there is therefore, ngayon nga, wala nang ano pa mang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, na lumalakad sa Espiritu at hindi na lumalakad sa mga gawa ng laman. Sino ba ang mga na kay Kristo? O iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ayan po. Sa mga tuwid, ang katawan ng Diyos, ang bahay ng Diyos, spiritual. Yun ang tinatawag na spiritual na bahay ng Diyos. Ngayon, huling katanungan. Ano nga po baga naman ang ibig sabihin ng ating paksa, Marcos 9:49, sapagkat bawat isa'y aasnan sa pamamagitan ng apoy. Pagkatapos po na maliwanagan na natin ang maraming mga bagay, ano ba yung ibig ipakilala sa paksa? Marcos 9:49, bawat isa aasnan sa pamamagitan ng apoy. At alam na natin kung sino yung bawat isa rito, yung katawan nga po, yung kaanib sa iglesia, yung mga membro ng iglesia, sila po ang aasnan sa pamamagitan ng apoy. Ano ba ang pinakikilala ng mga apostol? Kapag binabanggit yung salitang apoy, aasnan ika ng apoy. Alam po ninyo, yung salitang aasnan, yun po ang root word, asin. Ang asin, ginagamit nating mga tao para huwag mabulok ang isang bagay, lalo na nga po sa pagpepreserba, preservative. Para hindi mabulok, binabalot ng nating mga tao ang isang bagay na nabubulok, katulad po ng isda. Napakagandang halimbawa. At saka yung mga itlog na maalat. Kaya nga yung itlog na maalat, meron pa ngang kung ilang taon na,
pag binuksan mo, hindi pa rin bulok at napakasarap kainin, maalat at medyo nagmamantika pa. Bakit? Inasnan ng asin. Sa mga kapatid, yung asin, salt is a preservative. Dito sa ating paksa, sapagkat ang bawat isa, ang mga miyembro lang, yung katawan ni Kristo, aasnan ika will be preserved with fire. Nakuha na ninyo? Ang mga miyembro daw sa iglesia ay ipipreserve. Wika nga, hindi mabubulok sapagkat sila aasnan ng apoy. Sa halip na asin, apoy naman ang ipagpapatagal ng ating mga kaluluwa o buhay. Sa paanong paraan? Unang Pedro 1:4, ito po. Kapag binabanggit yung apoy bilang pang-asnan o wika nga preservative, sa isang manang hindi nasisira, ito po muna ipinakikilala ni Pedro, meron tayong hinahangad isang mana na hindi nasisira. Kaya naman tayo naglilingkod sa Panginoon Diyos Kaya nga tayo may iglesia. Kaya nga tayo nagpabinyag sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at kaya tayo nakikinig Huwebes at Linggo ng mga sermon, ng mga aralin, tayo sumasama o maawit, nagpapailang lang ng pagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, meron tayong pinupuntirya yung pangako na isang manang di nasisira, 1:4 ng unang Pedro. Walang dungis, hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, para sa mga anak ng Diyos, sa iglesia ng Diyos lamang. 1:5, nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling araw. 1:6, na ito nga ang inyong totoong ikinagagala, na bagaman ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan pinalumbay kayo, pinalulungkot tayo. Saan? Sa mulit-muling pagsubok. Alin ang sinusubukan sa atin? Yung ating pag-asa, yung ating pananampalataya na hindi nasisira, yung buhay na walang hanggan, pero sinusubok tayo. Baka tayo makabitaw. 1:7, paano tayo sinusubok? Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Ayan. Sinusubukan tayo sa pamamagitan ng apoy. Ito yung pagsubok sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Ito yung kapighatian. Natatandaan natin ang kasaysayan ng buhay ni Job, kung paanong ang lalaking ito'y naging matibay at matatag sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Kaya napasulat ang buhay ni Job Alam natin ang nangyari kay Job. Una siyang sinubukan, pinadatnan siya ng tinatawag na sakit sa balat. Pinatubuan ng bukol, magmula puyo ng kanyang ulo hanggang talampakan, makating-makate. Pero nananatili pa rin siya na umaawit, sumasambat, lumuluwalhati sa Diyos. Ibinigay pa rin sa pagsubok sa kanya ang kamatayan ng kanyang magagandang mga anak na mga lalaki at babae. Nagpatuloy pa rin si Job. Ipinagkaloob ang kanyang mga ari-arian sa mga magnanakaw. Sinunog ang kanyang mga bukirin. Ninakaw ang kanyang mga ari-arian. Nakatali pa rin siya sa pananampalataya niyang may isang Diyos. May isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pati ang kanyang asawa tumalikod na sa kanya. At pinagsabihan na si Job. Basahin ninyo, aklat ni Job, para matuto naman tayong lahat kung paanong sinisi ng asawa. Sinabi ng asawa, nagdadasal ka pa sa Diyos mo, Job. Pulubi ka na, mahirap ka na, may sakit ka na, mamamatay ka na. Iwan mo na ang Diyos mo. Ngunit sinabi ni Job, haling na babae. Ang wika ni Job, tatanggap ba tayo sa Diyos ng puro mabuti na lamang
at hindi natin tatanggapin ang kanyang mga masamang ipinararating sa atin. Kaya nga, hindi nasumpungan ng Diyos si Job na tumiwalag o humiwalay sa kanyang pananampalataya. Kaya naman, ang huling araw ni Job, lalo siyang pinagpala. Binigyan siyang muli ng maraming kayamanan, binigyan siyang muli ng mas magagandang mga anak na mga lalaki at mga babae. Yan! Apoy na susubok sa ating mga tao, lalo na nga sa huling araw na ito, upang ang pagsubok sa ating pananampalataya ay lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, sinusubok sa pamamagitan ng apoy, mga kapighatian, at masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal tulad ni Job sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Ngayon, ang mga huling katanungan po natin. Sino-sino po baga ang tinutukoy na bawat isa? Ito, magandang tanong. Bawat isa aasnan sa pamamagitan ng apoy, susubukan. Kaya akala ng lahat ng tao, akala ng marami, ito'y lahat ng tao sa lupa. Kala nila pati mga Katoliko kasama. Paano susubukan ng mga Katoliko? Subok na yan. Subok na kayong mga pagano kayo, mananamba kayo sa mga Diyos-Diyosa. Paano pa susubukan ang mga Sabadista? Subok na kayo. Yung mga utos ang aral ninyo, utos aral na ng mga demonyo. Hindi kayo kumakain ng karne, hindi kayo kumakain ng lamangkate. Yun ay utos aral na ng mga demonyo. Paano pa kayo susubukan? Paano pa susubukin ng Diyos yung mga Trinity churches ng mga Protestante? Sinuway na ninyo ang pananampalataya na dapat ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay isang Diyos lamang. Unang Juan 5:7. These three are one, pero kayo naman, tatlo ang Diyos ninyo. Paano pa? Susubukan ng mga iglesia ni Manalo. Mas mahalaga si Manalo kaysa kay Kristo sa inyo. Mga kapatid at mga magulang, sinipa ninyo ang Kristo. Sino yung bawat isa? Hayaan ninyo ang Panginoong Hesukristo ang magpaliwanag. 5:13 ng Mateo. Kayo ang asin ng sanglibutan. Ayan. Sino po ang bawat isa rito? Kayo ang asin ng sanglibutan. Mga tao na ito nga po yung mga sumampalataya sa Kanya. Ang kausap niya rito, bukod sa mga alagad, yung ibang mga sumunod sa Kanya at sa katotohanan, yung mga sumama sa iglesia na Kanyang itinayo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngunit kung ang asin, ang wika ng Panginoon, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, kayo na mga kaanib, kayo na katawan ng Diyos, kayo na iglesia ng Diyos, kayo ang asin ng lupa o ng sanglibutan. Pero kung tumabang, ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kung hindi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Ito po ang mga lingkod ng Diyos, mga tao, na sila po nakarinig ng mga aral ng Diyos. Sila po'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sila po'y nangagpabinyag sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga kapatid at mga magulang, kaya sila naging asin ng sanglibutan. Sila man naging preservative. Sa kanila naman nanggagaling ang ikaliligtas ng mga kaluluwa ng iba pang mga tao. Kaya nga sila ang isinugo Epeso sa kanyang 2 upang ngayon sa 3 ng Epeso upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia. Yung mga miyembro ng iglesia, sila ang asin ng sanglibutan. At alam naman natin ang ibig sabihin ng asin, preservative. Sila, kung tumabang ang asin, kung tumabang ang miyembro, di wala nang kabuluhan. Kaya kailangan ang miyembro laging maalat. Ang miyembro laging, ang ibig lang sabihin, masigasig. Maging tulad sa isang modelo para sa mga tao na makakakita at makakarinig sa kanila. Kaya nga,
Papaano po baga ang mga lingkod ng Panginoong Jesucristo ay nagiging tulad sa asin? Colossus 4:5, eto, napakagandang talata. Magsilakad kayo na may karunungan sana nga sa labas na inyong samantalahin ang panahon. At ang inyong pananalita, eto po, ang pananalita ninyo, nino ng mga miyembro ng katawan ni Kristo, ng Iglesia ng Diyos, ang inyong pananalita nawa laging may biyaya na magkalasang asin. Ayan, kayo ang asin ng sanglibutan. Ang mga salita ninyo maging tulad sa asin, nakapagpapreserve, nakakabuhay, nakapagpapatagal ng buhay ng kaluluwa ng tao upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Ano ba yung asin na taglay ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? San Juan 6:63 ang wika ng Panginoon, ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang espiritu at pawang buhay. Gaano ba kabisa ang salita ng Panginoong Jesucristo? Talaga bang ang salita ni Kristo ay preservative? 24:35 ng Mateo, masisira ang langit, masisira ang lupa. Ang aking mga salita ay hindi masisira, walang katapusan. Ang salita ng Panginoong Jesucristo, salita ng Diyos, masisira ang buong sanglibutan, pero mga salita niya, buhay na buhay. Kaya naman, yung mga taong nakinig sa Kanya, yung mga taong sumampalataya sa Kanya, yung mga taong nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, kayo ang asin ng sanglibutan. At sa ikalawang pagparito, ibabangon tayo kung tayo namatay na. Ibabangon tayo sa ating libingan, babaguhin tayo para manatili tayong buhay doon sa kaharian niya sa langit. At habang tayo nabubuhay, ang wika ng Panginoong Jesucristo, paano tayo nagiging preserve? 15:3. Kayo'y malilinis na sa mga salita na sa inyo'y aking sinasalita. Kaya nga ng isang pagkakataon, yung 70 alagad nagsilayas, tumalikod at natisod sa Panginoong Jesucristo. Hindi nila matanggap na ang katawan ng Panginoon at ang kanyang dugo tunay na pagkain at tunay na inumin, na kung ito ay kakainin at iinumin ng mananampalataya, ang ibig lamang sabihin, espiritual na pagkain, espiritual na inumin, yung kanyang mga salita ay ating isa sa kabuhayan. Sinabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, gusto ba ninyong sumunod din naman sa 70 alagad? Sa 6:68 ng Juan, ang wika ni Apostol Pedro, Panginoon, saan kami paroroon? Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Nasa iyo ang asin. Saan kami paroroon? Paparoon ba kami sa Papa sa Roma? Paparoon ba kami diyan sa mga sugong anghel ng mga tao? Napakagulo ng iglesia na yan. Paparoon ba kami sa mga diksyonaryo ng Biblia? Kung sino-sino mga leader ng mga reliyon, pag namatay na, wala na. Saan kami paroroon? Nasa iyo ang salita ng buhay. Napakaganda po ng ating paksa na napakinggan, mga magulang at mga kapatid. Niliwanag sa atin ng Marcos 9:49, sapagkat bawat isang miyembro, bawat isang anak ng Diyos na bautisado sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, aasnan sa pamamagitan ng apoy. Susubukan sa pamamagitan ng maraming pagsubok ang kanilang pananampalataya. At ang bawat hain, ang bawat inihahain natin, ang ibig lang sabihin ng hain, sacrifice, ay aasnan ng asin. Yung handog natin, yung mga gawang kabananan. Katulad po ng sinasabi sa Hebreo 13:16, to do good and to communicate. Yan sacrifice natin yan To do good and to communicate. Forget not, for to those sacrifices, hain, the Lord is well pleased unto you. Yan ang ating mga banal na gawain, aasnan ika ng asin. Ang ibig sabihin,
mananatili tayong nakagaganap ng mga gawang kabanalan. Sa Huwebes po ng gabing ito, itong ating napakinggan, ito nawa ay pagpala, ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, ito nawa ang ipagkaloob sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.